Hello, hello, hello guys! Magandang madaling araw dyan sa Pilipinas at sa buong mundo dahil hindi tayo pare-pares ng oras. May mga maggagabi pa lang, may mga hapon na, may umaga. So, isang masayang ngiti po sa ating lahat. Magandang umaga, Amerika. Dito sa Los Angeles po guys, it's Monday here and 3 days na pong umuulan dito sa amin at grabe, alam ko sa lahat ng mga bundok dyan sa may San Bernardino, punong-puno na naman ng snow kasi since nung Saturday nakikita natin yung weather forecast is snow po, umuulan ng snow. So, napakalamig na naman po, sobrang lamig. Malamig na po pero talagang grabeng malamig kasi syempre pag umulan dito, kaakibat noon sobrang lamig po. So balita ko rin dyan, malamig na rin po dyan sa atin tuwing madaling araw sa Pilipinas. But anyway, mag-ingat po tayo lagi at maging positibo lagi ang ating pang-araw-araw, maging positive thinking po tayo. Anumang pagsubok o hamon na ating kinakaharap, maging positive lang po tayo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay dahil walang pagsubok na ibibigay ng Diyos sa atin kung hindi natin ito kaya guys. Walang sino mang tao na walang problema. Lahat po tayo sinusubok ng Panginoon. So yun guys, lagi nating tatandaan na walang pagsubok na ibibigay ng Diyos na walang solusyon, na hindi natin kaya. Lahat po yan, kaya natin yan guys. Basta magpakatatag lang tayo. Walang tao na walang problema sa ibabaw ng mundo. May kanya-kanya lang po tayong kumbaga problema na binibigay ng Diyos. Sinusubukan tayo para tinitignan niya kung hanggang saan tayo magiging matatag. Ganun yun guys. Pero wag kayong susuko guys. Instead, magdasal kayo sa Panginoon, na sabihin nyo, tulungan mo ko Panginoon. Anumang problema na kakaharapin ko, nandyan ka, alam ko, kasama kita. Nandiyan ka lang sa likuran ko, kakayanin ko to. Yan ang mga sabihin nyo guys. Kagaya ko, marami din akong pagsubok na pinagdaanan sa buhay. But anyway, sabi ko, kaya ko to. Kaya ko to, kaya ko to. Alam ko, hindi ibibigay sa akin ng Diyos ito kung hindi ko to kakayanin. So tingnan nyo guys, ako, pinatatag na ako ng tadhana ng mga pinagdaanan ko. Naging matatag na ako, naging sobrang strong ako. Kaya kung anumang problema ang kakaharapin ko, parang ignore, smile. Huwag tayong patatalo sa problema o pagsubok dahil ito'y pagsubok galing sa taas. Ganun lang. Kaya sa video ito guys, patapusin nyo dahil sa video ito nakapaloob po dito yung pamilya na tinulungan natin. Tinulungan natin dahil dati natin po itong kapitbahay nung nandyan po kami sa Pilipinas. Naging kapitbahay namin po sila dahil dati po silang nasa sentro at may tindahan po sila dyan. Walang iba kundi si Chanati Sarmiento at sa kasamaang palad po, nawalan po sila ng anak. Anak na isang binata na napakabait, na sobrang mapagmahal sa kanyang magulang. Hindi na po siya bumalik sa kanyang trabaho dahil inalagaan niya na po ang kanyang ina. Na si Chanati dahil po may sakit din po siya. So halos lahat siya po ang gumagawa sa kanilang bahay. Wag lang ma-stress ang kanyang mother na si Chanati. So si Kuya Pilo o Pampilo Sarmiento, siya po ay binata. Binawian na po siya ng buhay sa kasamang palad nung nakaraang araw po dyan, or I think the last Thursday po. So, masasabi natin na ang buhay talaga hindi natin masasabi kung hanggang kailan ipapahiram sa atin ng Diyos ito. Kumbaga anytime, hindi natin masasabi at hindi nakukuha sa edad. Yun po, ang buhay po talaga, hindi natin masasabi yan kung hanggang kailan tayo mananatili dito sa ibabang ng mundo. Kaya habang maaga pa, may oras pa, gugulin natin yung mga oras natin sa magagandang panahon, sa pagtulong, gumawa po tayo ng maganda at gumawa tayo ng maganda sa kapwa natin. Huwag na po tayong kung ano-ano man makikipag-away o mananakit o
makikipag-away sa kung sino-sino man. Stress lang yun sa buhay. Gugulin natin yung oras natin sa mga napakahalagang bagay. Ipakita natin yung mga pagmamahal natin habang nandyan pa tayo, habang may oras pa tayo. Gumawa po tayo ng tama. At sa pamamagitan nito, kami po ay nagbigay ng tulong sa kanila dahil kung maalala namin noon, nung nandyan pa kami, kapitbahay namin sila sa sentro, syempre marami po kaming magkakapatid. Naging parte din sila ng aming buhay sa buhay namin noon dahil syempre marami kaming magkakapatid guys. Minsan kinakapos din kami, sila din po ang takbuhan din namin para umutang sa kanilang tindahan o kung ano man guys. So yung mga bagay na yon, hindi ko yung makakalimutan guys. Kung kaya't ating binabalik din yung mga kaganda. Sa mga panahon na yun guys, sabay-sabay kami nag-aaral. Ako nasa high school na ako, St. Charles pa ako, so sabay-sabay po kami. So hindi nyo po maiiwasan na kapusin ng aming mga magulang, although may mga trabaho sila, teacher si ma'am. So talagang ganun ang buhay pag nagpapaaral ka, talagang hindi mo maiiwasan na uutang ka na lang para sa pamilya mo. So sa panahon na yon, sila po yung takbuhan namin na umuutang po kami sa kanila sa tindahan. Yun po. So, napagpapasensya naman po nila kami sa panahon na yon. So, nagpapasalamat po kami sa pamilya nila dahil naging parte sila ng buhay namin noon nung kami pa ay nandiyan na, at the middle class pa lang kami at sila yung nakakaangat. So, bilang nakakaluwag na po kami sa buhay ngayon at nandito kami sa Amerika, labis akong nalulungkot nung nalaman ko ang nangyari kay Kuya Pilo na napakabait na tao at yung kalagayan na siya natin ngayon na may sakit na. So, bilang mamamayan, bilang kapitbahay, obligasyon po natin na tumulong sa mga nawalan ng mga mahal sa buhay. Hindi man tayo mayaman o kung ano man, magbigay po tayo. Ganun po yun guys. Kaya kami, utang na loob din po namin kina Tiyanati, yung noon po na mga. So bilang parte sila ng aming nakaraan before, ating binalikan din po natin ngayon nung kami po ay nakakaluwag-luwag na. Tayo po ay nagbigay ng konting tulong sa kanila para makatulong din po tayo sa pang-araw-araw nilang gastusin, especially nakaburol na po si Kuya Pilo Sarmiento. Alam ko pong marami din po silang gastusin at syempre alam kong ginigipit din po sila. So sa lahat ng mga nakakaluwag po dyan guys, sa lahat na nakakakilala kina Tiyanati Sarmiento, alam niyo po yan guys na dati po silang sentro, nagtitinda po sila dyan noon. Tulungan po natin sila. Isang napakabait na tao ang namatay na anak nila, si Kuya Pampilo Sarmiento. Isang binata po siya. Hindi na po siya bumalik sa kanyang trabaho sa kadahilan ng siya na po ang nag-alaga sa kanyang magulang. Napakabait na tao ito. Kaya sabi nila kung sino yung napakabait na taong walang ginagawang kasalanan, siya yung napakadaling kunin o napakadaling mawala sa atin. So, yun po yun guys, panoorin nyo na lang po itong video na to at patapusin nyo dahil nakapaloob po dito yung pagpunta ng aming team ni Kapitan Oscar Solomon at ang kanyang mga kasamahan, si Admin Silvia de Guzman, nandyan po sila, mga team natin na sila po ang naglaman po sa atin. Dito ang bahay nila. Walang tao kasi umagang-umaga kaming pumunta.
Kaya dito yun. Hindi yung makina dito, CBT. Kaya pag sa manual lang yung ginagawa ito. Yung nakakadena. Pero ito, yung buwa. Mm. Nandito kami ngayon sa isang kapatid namin na namatay. Ito yung gustong tulungan din ni mag-asawang Engineer Jimmy at saka si Ma'am Helda. Nandito kami ngayon sa bahay upang ibigay namin yung gusto nila, yung tulong na pinadala nila para dito sa pamilya Sarmiento. Sarmiento. Ang pangalan ng actually kaibigan nila ito, kaya parang katabing bahay nila ito noon. Alam din nila kung anong klaseng pamumuhay ang meron sa pamilyang ito, kaya nung nalaman nila na namatay yung isang anak nila, kaya ito hindi na sila nagdalawang isip na tumulong. Kaya eto, nandito kami ngayon. Actually nung isang araw pa ito, pero masyadong busy ang grupo, kaya ngayon lang namin na nagawa. Nandito kami ngayon. Nung nalaman ni Madam Hilda at si Engineer Jimmy na namatay yung anak niya, gusto nilang tumulong kasi naikwento sa amin na noon daw, nung nandun pa kayo sa tabi nila sa may kanto, nung nag-aaral pa sila, naaalala nila na pag wala daw silang pera na gagamitin sa kanilang papasukan sa pag-aaral nila, kayo daw yung mabilis nilang nauutangan. Kaya eto, nung medyo guminhawa yung kanilang medyo naswerte sila sa buhay, naisipan nila na gustong tumulong at nalaman nila na yun na, namatay yung anak nyo, gusto nila kami tumulong. Kaya nagpadala sila sa amin ng 10,000 para ibigay namin sa inyo. Kami yung parang Napag-utusan. instrumento na pumunta dito, na napag-utusan nila na pumunta sa inyo at inabot sa inyo yung halagang 10,000. Ito ay tulong nilang mag-asawa sa inyo, kasi nga sabi nga sila daw yung kayo daw yung tumulong sa kanila. Ito from family o Mr. Agad Kinan Manaya, Agad Kindi Marini, Madam Nida, Engineer Jimmy, at saka si Madam Hilda, yung kapatid nila si Minerva, at saka si Gilbert. Kasi siyempre alam niyo naman na nandun sila sa Amerika. Oo. Maganda yung yung tumulong dati, no? Katulad noon, sabi nga nila nung nauubusan daw sila ng pamasahe papuntang school, kayo daw yung mas madaling utangan. Kaya yun ang pinikwento sa amin, kaya siyempre naisipan nila yun, kaya tumulong sila. Magpasalamat kayo sa kanila. At siyempre naalala nila kayo, no? And then Madam Hilda Vanilta, at yan, dadating yung message natin ngayong umaga, makakarating sa kanila yun. Maraming salamat, Hilda, Nida, Marinida, Jimmy,
Hilda, Gilbert. Hilda Tibuli, Minerva. Minerva, and Gilbert. Maraming salamat. Maraming salamat. Kami rin po sa Barangay Council. Maraming salamat din sa inyong engineer, Madam Hilda. Kasi nagpapasalamat kami kasi kami yung nagiging binigyan nyo ng pagkakataon na magbigay para doon sa mga tulong nyo. Katulad ng binibigay ninyong tulong, parang maluwag-luwag na rin sa isip namin na kami din ay nakakatulong sa pamamagitan ninyo. Kaya thank you Sir Engineer, Ma'am Hilda, Ma'am Nida, Minerva, at saka si Gilbert. Sana hindi kayo magbago. Sana lahat ng nangangailangan dito ay matutulungan ninyo. Ngayon lang po. Ito yung binigay nilang pera na tulong sa inyo. 10,000 po yan. Maraming salamat. Alam namin na makakatulong din sa inyo yan. Malaking bagay din po yan sa hirap ng buhay ngayon. Saka, siyempre kayo na lang po. Binata si Pangkilo, no? Talagang gano'n ang buhay. Thank you, Madam Hilda, Sir Engineer, Ma'am Nida, Minerva, Gilbert. Maraming salamat sa inyo. Marami kayong natutulungan, marami kayong nabibigyan ng saya dito sa Pilipinas. Yun lang po. Sige po, Mare. Hindi na. So yun guys, sobrang nakakalungkot po talaga, 'di ba? Ang mawala ng anak. Especially kung napakabait niya at laging nandyan siya para sa'yo. So, ang buong pamilya po namin ay nakikiramay sa pamilya nyo, Tianati Sarmiento, sa pangunguna ng aking magulang na si Mami Nida Tibuli. Kami po ay nakikiramay, lubos na nakikiramay sa inyo sa pagkawala ng napakabait nyong anak na alam ko kahit noon nakikita ko rin yan, bata pa ako, napakabait niyan, nag-i-smile lang yan, especially pag nagpupunta po ako sa tindahan nyo noon. And kung saan ka man naroroon, Kuya Pilo, may you rest in peace. At sa mga naiwan mo, pakibantayan mo na lang sila, especially si mother mo na si Tianati. Alam kong may sakit siya ngayon, pakibantayan mo siya, pakibantayan mo sila, pakialalayan mo sila dahil nandyan ka na ngayon, kasama mo na si Lord. So guys, thank you po. Huwag niyo pong kalilimutan na i-share po ang video ito. Paki-like, mag-subscribe po kayo, at click the bell button and then select all po para at least updated po kayo sa lahat ng aming mga videos na ini-upload. So thank you po guys, and God bless us all. Ingat.